Okay, magandang umaga sa ating mga minamahal na mga kapatid na narito at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Ang pag-uusapan natin, kapag pinili ng Diyos ang mga maging pinuno, sila'y siguradong may botong mayorya. No? Bukas ay panahon ng botohan. So, sa panahon ng botohan, ang nakakaalam ng na mananalo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Kaya nga yung pipiliin niya, ito bago itong botohan, ay siguradong sila yung may botong mayorya. Yan ang misteryosa ng karunungan ng Diyos. Hindi alam ng tao na ang alam ng tao ay yung kapangyarihan ng tao ang siyang yung iirandi, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na sa kanyang pagpili ng mga magiging pinuno, sigurado sila yung may botong mayorya. No? Paano nangyari yun? Ganito, nung humihingi ng hari ang mga Israelita, ang bansang Israel, at ito ay sinabi nila kay Propeta Samuel, at ito naman ay isinangguni niya sa Diyos. Ang sabi niya, ang sagot ng ating Panginoon Diyos kay Propeta Samuel, ibigay mo yung kahilingan nila. So, ang Diyos ay pinili niya si Saul na bilang hari ng Israelita, ng bansang Israel. So, ang ginawa ni Propeta Samuel ay binuhusan niya ng langis ang ulo ni Saul. At pagkatapos niyang pagbuhos ng langis sa ulo ni Saul, iniharap ni Propeta Samuel si Saul sa mga tao. At ang sabi niya, Israel, ito yung magiging hari ninyo. So, sumagot ang mga Israelita, sabi nila, mabuhay, mabuhay ang hari. No? So, si Haring Saul ay tinanggap ng karamihan. So, bago iniharap ni Propeta Samuel si Saul sa mga iba't ibang tribo ng Israel, ay siya muna ay pinili ng Diyos at binuhusan ng langis. Ngayon, nung hinarap na si Saul sa mga iba't ibang tribo ng Israel, marami sa kanila ang tumanggap kay Saul. Ngunit may iilan ang nagsasalita laban kay Saul. So, ganun din ang sistema ng ng eleksyon natin. Okay? So, sino ang pinili ng Diyos bago eleksyon, siya yung makakaroon ng botong mayorya. No? So, ganyan ang pamamaraan ng Diyos. Yan ay matatagpuan sa sulat ni Propeta Samuel sa sa Book of Samuel. Matatagpuan natin yun. Okay? Ngayon, pagpatuloy na natin. Ngayon, bakit ang Diyos ang pumipili ng mga pinuno? Okay? At sila yung makakaroon ng botong mayorya. Sa Daniel chapter 4 verse 17, upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng katastasang Diyos. So, ang buong daigdig ay sakop tayo ng katastasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sinumang nais niya, kahit na ang pinakaabang tao. So, siya yung
pumipili ng hari, no? Sa sino mang nais niya, no? At kahit na ang pinakaabang tao, isang halimbawa, si tax collector na Mateo, no? Magnanakaw yun. Pinakaaba siya, bakit? Kasi tax collector, pinakaaba. Ngunit pinili siya ng ating Panginoong Jesucristo bilang leader. No? Sino pa yung pinakaaba? Si Apostol Pedro. Bilang isang mangingisda. Sila yung mga pinili na mga leader. So, ganyan ang pamamaraan ng Diyos na gawin niyang hari ang sino mang nais niya. No? Pagpatuloy natin. Sa Job chapter 34 verse 18. Kung ang Diyos ang pumipili ng mga pinuno, paano kung sila'y lapastangan? Sila'y magnanakaw? Swail. No? Sabi rito, sa mga hari, siya ang nagpaparusa kung sila'y masama at walang halaga. You see that? Kung ang isang pinuno ay lapastangan sa mga mamamayan, no? Nagnanakaw ng kaban ng bayan, may parurusahan siya ng Diyos. Okay? So, ganyan. Pangalawang tanong. Kung ang Diyos ay pumipili ng mga pinuno ng ating bansa, paano kung yung pinili niya walang pinag-aralan? Sabi nila, walang pinag-aralan yan. No? Paano natin iboboto? Hindi niya alam pangunahan ang pamahalaan. No? Hindi niya alam imanubra ang pamahalaan. Yun ay pagkakamaling karunungan na hindi nila alam ang karunungan ng Diyos. Sa Proverbs chapter 8 verse 15 to 16, dahil sa akin ang hari nakapamamahala. Nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan dangal nila pagkadakila. You see that? O kahit wala kang pinag-aralan, bibigyan ka ng karunungan ng talino ng Diyos upang ikaw ay makagawa ng batas sa ikakabuti ng mamamayan. Ganun ang Diyos. So wag mong tignan na yung isang tao ay walang pinag-aralan, sasabihin mo, paano niya pamunuan ang pamahalaan. Yun ay pang-iinsulto sa karunungan ng Diyos. Okay? Ngayon, kung ang Diyos ang pumipili, bakit pa tayo bumoboto? So, ang Diyos ang pipili, tayo yung boboto. Ngayon, ang sabi niya sa Proverbs, makinig kayo mga kapatid, sa Book of Proverbs sabi niya, you have the plan, but I will direct your action. Yun ang pamamaraan ng Diyos. Ibig sabihin, ganito ang iboboto ko. Pero ang magbibigay ng direction para ikaw ay boboto ng kalooban ng Diyos ay ang Diyos. So I repeat that verse. Sabi niya sa Proverbs, you have the plan, but I will direct your action. Meron kang plano, pero ako ang magdidirect doon sa iyong gagawin. So yan, ganyan ang pamamaraan ng Diyos. Kaya pagdating ng botohan, ididirect ka ng Diyos kung ano yung boboto mo. No? Ganun ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga, kapag pinili na ng Diyos ang magiging pinuno bago eleksyon, no?
yung sigurado, yung mga pinuno na yon ay may botong mayorya. Okay? Sana naintindihan natin ang karunungan ng Diyos kung paano ang Diyos ay merong intervention sa human affairs sa atin. No? So, ganun. Ang sabi nila, kapangyarihan ng tao na no. It is the power of God. Kaya nga, sabi ni Kristo Jesus, sa John 15, verse 5, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So, ibig sabihin, ang isang tao ay magtatagumpay lang dahil siya ay pinili ng Diyos. Amen? Amen. Okay, amen. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.